Risa Ontiveros, at Inday Sara Duterte, mga bossing. Naku po, lumalabas po at medyo matunog po mga kababayan na mukhang etong dalawa na to magtatapat sa 2028 election mga kababayan, mga bossing Chief Amo Sir. Syempre po, alam naman natin na meron pa din ho mga kababayan na kumbaga magiging meron pa din mga dadagdag na tatakbo, no, sa 2028. Hindi pa lang natin sigurado. Pero etong dalawa na to, Inday Sara, siguro 90% masasabi natin na talagang tatakbo ho yan. Sabi nga ng tao hindi pa nga 2028 gusto na makabalik sa gusto na ng mga Duterte sila na ulit ang humawak sa pangpanguluhan ho, mga kababayan. Di ho ba? Kunyari lang po, mga bossing, patulan na natin ito, no? Ano lang, subok lang, try lang. Alam naman po natin na merong ibang tatakbong kandidato, pero kung mag one-on-one, doon sa hindi makaintindi nung sinasabi ko, kadalasan naman po niya mga DDS Kunyari po, one-on-one lang, mga kababayan. Inday Sara Duterte versus Risa Ontiveros. Meron dito, mga kababayan, no, yung pwede nating paghambingan nilang dalawa. No? Yung tungkol na lang po sa kung saan ba, kung saan ba ang stand nila sa West Philippine Sea. Sabi dito ni Risa Ontiveros, mga bossing, it is time for China to be held accountable for her belligerence. No? Sumosobra na. Totoo naman po, mga kababayan. Nakita nga ho natin kung ano po, no? Yung mga nakatayo na diyan sa West Philippine Sea, napakarami na ho. Talagang inaabuso ho ng China, mga kababayan, mga boss Chief Amo Sir. I call on the executive to start working on the filing of another round of legal cases before an international court. So sa madaling salita po, mga bossing, gustong gumalaw, kumilos ni Senadora Risa Ontiveros para matigil itong abusadong China. Samantalang sa ating Vice Presidente, mga bossing, blanco. Wala. Bakit blanco? No comment nga daw, di ba, mga bossing? Ating Vice Presidente, mga kababayan, simulat sa pool, sinabi naman po nila, no, pati po ng kapatid niya na si Paulo Duterte, hindi nila trabaho o hindi trabaho ng Vice Presidente ang magkomento sa usaping West Philippine Sea, mga bossing. Kung sakali ho, no, one-on-one lang, alam natin, si Tulfo, baka pwedeng tumakbo yan sa susunod na eleksyon, mga kababayan. Meron pang mga ibang mga pangalan na posibleng tumakbo, baka Amy Marcos tumakbo din ho, mga bossing. Pero mag-focus muna tayo ng one-on-one dito sa dalawa. No? Kung wala kayong choice dito sa dalawa, okay lang, wag na kayong bumoto. Pero nandiyan ang comment section. Sa tingin nyo po, sino ang pipiliin ng taong bayan dito sa dalawa? Yan ayan, si Gibo Teodoro, maaari din po na tumakbo yan sa pagka-pangulo sa 2028 po. Pero focus lang tayo dito sa dalawa. Ang nakikita ko ho dito, mga boss, di ba, Shiro Kansaki? Ang nakikita ko ho dito, mga kababayan, mukhang talagang magririsa ang tao dito. Kayo po dyan sa comment section, pindutin nyo lang po, magkomento lang po kayo kung sino ang tingin nyo sa dalawa. Ano? Bakit ho? Kasi nakikita naman po natin na kung paano nila nirerespeto ang Pangulo kapag okay sa kanila ang ginagawa at trabaho ng ating Pangulo. Mga bossing, di ba? Yun sabi ko nga, ito yung tunay na oposisyon. Samantalang doon sa kabilang grupo po, although hindi ganoong karami o hindi laging bumabanat ang ating Vice Presidente kay Pangulong Marcos, kaso nakakaapekto ho, mga bossing, ha? Nakakaapekto yung tatay, nakakaapekto yung mga kapatid, doon sa mga banat nila kay Pangulong Marcos, mga kababayan. Kaya sabi ko, kung ako papipiliin din dito sa dalawa na to, one-on-one lang, patulan lang natin yung one-on-one. Alam naman natin na madami din tatakbo dyan. Pero ako, magre-race ako dyan. Mag-Ontiveros ako dyan, mga bossing. Ano po? Hindi po tayo
dilawan, hindi po tayo kakamping, pero kita naman ho mga kababayan, kung sino po talaga ang may malasakit at kung sino po talaga ang alam natin, no, na pro-Pilipinas. Sabi nga ng ating Vice Presidente. Bakit gano'n ang pagpipilian sa survey? Hindi ko alam kung existing talaga yun o nag-exist talaga yung survey na yun. Bakit gano'n ang pagpipilian doon sa survey? Pro Duterte ka ba o pro Marcos? Wala naman kasi akong nakitang ganong survey eh. Ano? Wala akong nakitang ganong survey. Sabi niya, dapat siguro ang pagpipilian ay pro Pilipinas. Nako medyo ano yun, medyo parang contradict yun sa galaw niya. At wala siyang komento. Risa, wala yan, may sabit sa PhilHealth, sabi ni Alme Suarez. Sabi ni Margie Barcebal, 185 boss. Oh. Tingin nyo po mga kababayan. Shiro Kanzaki, pwede yun or pro-government. O yan. Kasi po mga bossing, yung naging kilos po at naging galaw po ng mga Duterte, mga kababayan, nitong mga nakaraang taon, buwan, halos ramdam po natin no? Paghihiganti na lang, talagang nagmamadali sila sa makapwesto. Ayaw nilang hintayin na lang yung 2028. Kung mga bossing, kung nanatili ho sila, no? Kung nanatili ho sila, mga kababayan, na nag-antay doon sa kanilang spot o sa pagkakataon ng 2028. Malamang po sa malamang masunod po yung mga kumbaga iniisip ng taong bayan dati. 'Di ba? Bago pa lang ho ang eleksyon 2022. Bago pa lang po ang eleksyon 2022, mga bossing, kaibigan na natin si Banat Boy. Kaya dapat ho suportahan nyo ang channel ni Banat Boy. Ayan, good day Boss Mark at sa lahat daw po. Pagkwentuhang talagang political pero gusto nyo nakakatawa, diyan pumunta kayo sa channel ni Banat Boy. 2022 pa lang ho mga bossing, alam nyo na po, di ba? Ano sabi natin nun? Bumababa pa lang po si Inday Sara Duterte sa eroplano at si BBM naman po, PBBM, ay nandoon sa bahay ni Gwen Garcia. Governor Gwen Garcia. Sabi nila, ito tapos na ang eleksyon hanggang 2028. 2028, Inday Sara Duterte ang ipapalit. Kumbaga, ganun po iniisip natin lahat Kaso po, biglang nagulo. Biglang merong si Pangulong Bongbong Marcos ay nagdudurog. Si Pangulong Bongbong Marcos ay bumabatak. Nang wala pong sapat na ebidensya, na alam naman po natin na paninira lang po, mga kababayan. Kaya, yung 2028 na yon, ultimo po sa mga sumusuporta sa Uniteam. Parang naglaho pong bula. Mga boss. Parang naglahong parang bula yung sinasabi natin noon na, sa 2028, matik na yan, Inday Sara Duterte. Meron pa tayong sinasabi doon. Yang mga kakamping na yan, yang mga dilawan na yan, yang mga pinklawan na yan, hindi na makakaupo yan kasi hanggang 2028 Marcos at Duterte na. Kaso biglahong naglaho Biglahong nagulat na lang tayo puro paninira na po. At buong pamilya na din po, hindi lang kasama si Kitty. Hindi nga lang kasama yung wife ni dating Pangulong Duterte. Pero po simula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Tina B, shout out sa iyo. Kay Baste, kay Pulong, at sa ating BP, lahat ho yan, mga kababayan, bumanat po sa ating presidente. Samantalang sa side naman po, ni Senadora Risa Ontiveros, hindi po lahat pinapanigan nila. Hindi po lahat okay sa kanila. Pero kapag yung kagaya po nito, pagtindig sa West Philippine Sea, doon po sa mga mapanagot po, yung mga may sala, doon sa sinasabing EJK, sila po ay nakasuporta sa ating presidente. At nakikita nyo naman din ho, mga kababayan, isinulong ni Senadora Risa Ontiveros, kasama po si Sherwin Gatchalian, mga bossing, kasama po, back up, ang sambayan ng Pilipino.
pinanawagan nila, no? Na mahinto ang Pogo. O ayun po, sinuportahan po ng Pangulo, mga bossing. Kaya sabi ko, eto, mukhang kung sino man, no, ang papalarin dito sa dalawa na to, Risa Ontiveros versus Sara Duterte, kayo po, lagay nyo dyan sa comment section kung ilang porsyento po yung dalawa. Lagay nyo kunyari 80%, tapos 20% Inday Sara Duterte. Ganyan lang naman po yan eh.